Alright, so I know it's been a while nung huli tayo nakapag-podcast and alam ko may mga nagre-request pa rin sa atin na mag-upload tayo dito sa ating Lawrence Map Podcast. But this time, instead na nag-iisa ako, ayan, may mga kasama ako ngayon dito and same format pa rin tayo, like kwentuhan lang and hopefully ma-inspire namin kayo sa mga ginagawa natin sa araw-araw and kami din, ma-lift namin yung isa't isa. Yun naman yung focus talaga natin sa podcast. I believe there's a power in every story and lahat ng tao may kanya-kanyang storya na makakatulong sa isa't isa. So, hindi ko na patatagalin pa and papakilala ko sa inyo yung mga kasama natin. Una-una, let's start with Ken Liwanag. Ayan, kasama ko si Ken. Yo, what's up? Ayan. Hindi ko alam paano ko i-intro yung sarili ko. So, ayan si Ken. And we also have Mang Arvin. Ayan. Hello, listeners. Ayan. Just listen. Alright, so pasensya na kayo kung ano man ang pag-usapan natin dito, but for sure this will be a paano ko ba i-describe to? Parang makabuluhan naman, syempre. Hindi natin sasayangin yung oras nyo. So this will be an hour of us talking, pag-uusapan namin, pagkukwentuhan lang kami. So let's start with Ken muna. So Ken, introduce yourself. So go. So ayun, ako si Ken Liwanag. Nagtatrabaho ako sa Guitar Pusher. Yan. At ang nire-represent kong ang tawag dito, yung page ko, Gear Silog. Yan, Gear Silog. And you're also on TikTok, di ba? Oo, yun. Ako si Ken Liwanag GG. So, by the way guys, kami dito, magkakasama kami. Like, ang goal ng podcast na to is parang yung usual na kwentuhan namin. Minsan kasi lumalalim kami ng kwento, lalo na si Arvin. At hindi naka-record. Pero medyo maganda yung usapan namin. So, yan si Ken. So, magkakasama kami dito sa Supreme Gear Trading or ako sa Supreme Bike, sila sa Supreme Guitar. Supreme Gear. Ano yun? Guitar Pusher. And shoutout pala Guitar Pusher yan sa mga gamit naming audio recording ngayon. Salamat. And also si Mang Arvin. Ito si Mang Arvin. Ayun. Ako nga pala si Mang Arvin. So, guitar tech ako dito sa Guitar Pusher Verdana. Ayun. So, technically, nagsiset up ako ng mga guitars, yung mga binibili dito. Nagdadala din sila yung mga customers namin ng mga personal guitars nila para ayusin o i-mod. So, yun. Alright. So, actually, simula nung nalipat ako dito sa lumipat ako dito sa Supreme Gear, no? There's something simula sa aming general manager hanggang sa amin na parang kami yung mga klase ng tao na hinahabol yung passion. Medyo hanga ako sa mga empleyado dito sa Supreme Bikes and dito sa Guitar Pusher, no. Si Ken muna, by profession dati. Ano yung ginagawa mo before ka malipat dito? Cameraman ako eh. Cameraman ako sa TV5. Pwede ko ba banggitin? Okay lang naman yun siguro. Sa TV5, dati akong cameraman. Tapos nag-freelance ako na cameraman pa rin. Minsan editor, minsan technical director, ganun. Content creator, yan. Content creator. Well, as you guys know, ako dati galing ako sa IT. Sa mga, alam ko naman na alam niyo yun. Dati ako information security analyst and then napunta sa bicycle industry, pagbablog, pagre-review. Yan, alam niyo na yun. And si Arvin, this is something interesting. Mas interesting ang kwento nito eh. Malayo pinanggalingan nito eh. Sige, tol. So, isa-isahin ba natin? Yung pinaka-recent na lang. Ito kasi si Arvin, very interesting ang story to si Arvin. So, ano ba yung pagkakaalam ko? Growing up, struggling din, tol. So, medyo ganun. So, yung mga previous trabaho na lang, kunyari yan. So, naging ako, parang banana queue vendor, construction worker sa Pultarero, bandista, yan, session banda. Siguro yung pinaka nag-dishwasher pa ako sa Lugawan. Ito talaga matindi to si Arvin. Construction, di ba? Yun, nagle-lettering ng lapida. Yan, mga ganyan. Pintura. Construction, yun, medyo nung natigil ako para mag-college. Construction. Tapos, nung nakagraduate ako, HR. So, graduate ako ng psychology. Ayun, tol. Ito mabigat dyan. So, sorry guys kung nakikinig kayo. Ito walang bullshitan to. Like,
serious tong usapan natin dito, like hindi to lokohan. Si Arvin ko na sinasabi niya yun talaga yun. So ano natapos mo, tol? Psychology. Tapos nag-end up ka na HR yung trabaho mo. Trabaho ko, HR. Kaso, parang hindi kaya hindi ko makita yung sarili ko ng matagal. Siguro, 3 taon din naman ako na naging HR. Tapos, kahit pa paano, siguro masabi ko na, na-maximize ko naman yung in and out nun bawat aspect kasi halos generalist na rin yung trabaho nun eh. Pero what makes you decide na yun ang coding course na bakit psychology ang kinaka? Hindi kasi nung kung 'di ba may struggling nga ako sa pag-aaral. So yung tito ko gusto niya akong tulungan na mag-aral. Okay. Pero ang isang kondisyon, pag-aaralin niya ako siya bahala sa lahat. Gusto niya magsisiman ako. Seaman, pero parang sa isip, sobrang baduy parang baduy ako sa seaman kasi ang maangas lang sa marami kang pera, oo. Pero yung majority, buong buhay mo halos nandoon ka sa dagat. Siguro yung isang maganda din doon, nakaka-free travel ka iba't ibang bansa. Ayan. Pero yung hindi ko makita yung sarili ko na yun yung konsepto ko ng buhay na magsiman. Oo, magdagat. Parang hindi ako na-motivate sa pera. Hindi yung pinaka-idea ko ng parang yung sinabi mo sa akin na so yun yung hindi mo gagawin yung gagawin mo nang hindi ka binabayaran kahit walang bayad. Hindi So, parang siguro, yung bata pa lang kasi parang idea ko din ng kung nakikita ko na yung sarili ko, magpapamilya ako. Kung magpapamilya ako, parang malaking sa akin na malaking bagay sa akin yung ako yung magdadrive nung kung paano pinalaki yung anak ko. Nandyan ako yung nasusubaybayan ko sila. So, malayo yun kung seaman. Siyempre, as a psychologist, di ba, parang may epekto yun kung laging wala yung parents mo sa'yo. Growing up, ganun din. Pero, that was before ka so, gusto ko mo, ang kondisyon niya magsiman ka, hindi ka nagsiman, and then nag-aral ka ng hindi pa kasi, para natigil pa ako niyan kasi pagka-graduate ko ng high school, yun nga, so, walang budget. So, doon ako nag-start ng construction. Doon nag-construction naman ako nung, high school pa lang ako, every vacation lang. So, yung araw ng bakasyon, umuwi ako ng Batangas. Kasi witness yan doon. Kasi, dinala ko siya doon sa Batangas, Grabe yun. Kinento lang din ng lola ko yung kinento ko sa kanya. Doon yung nangyari. Tapos, yan. So, natigil ako 1 taon construction. Nakaipon akong pang-enroll. Tapos, ang tanong mo doon parang, bakit psychology? Bakit psychology? Kasi, ang first choice ko talaga, Conservatory of Music. Music talaga. Music talaga. So, tol, mabalik lang ng konti. Bago nangyayari to, during this time, nagigitara ka na. Nagigitara na ako. So, itong dalawang to magaling mag-gitara eh. Ako naman nagigitara lang. Pero itong dalawang to, mga magaling mag-gitara to actually. Sa mga hindi nakakalam. Dahil, hindi ka maniwala sila. Hindi. Masarap lang ako, hindi ako magaling. Okay, so yun. Conservatory. So, music talaga. Music talaga. Kaso, kung magiging realistic ako nung time na yun, malabo kasi ang mga meron lang nun, either UP, UST, yung sa Saints ko ata meron din. Pero ang point, mahirap talaga. Magastos. Kasi taga Bulacan ako. Tapos yung mga school na yun, malayo. So yung travel pa lang, gastos na yun. Yung pagtitirahan mo, gastos pa rin yun. Pag araw-araw mo. Okay. Sa malayo. So ang pinaka-idea lang, yung malapit sa amin. Kung saan lang din ako nag-high school, dun lang din ako nag-college. Tapos, anong options ko dun? So, pwede kang maging teacher, pwede kang maging IT, o accounting, psychology. So parang hindi ako gan kateki. Hindi ako masyado mahilig. Ayoko mag-teacher. Feeling ko wala akong pasensya. Tiyaga masyado. Parang ganon. So, yung psychology, parang naano ko siya, parang nakikita ko na magagamit ko pang araw-araw kahit saan ako mapunta. Kasi
yun nga, psychology yun eh. Parang everyday kung didibdibin mo lang yung psychology, magagamit mo siya araw-araw. That is something na ako naman, naintindihan ko later on in life. So, nagugustuhan ko yung the way na makipag-usap ka, communication sa ibang tao. Paano mo i-judge yung sitwasyon base doon sa pag-iisip mo, paano nag-work yung utak mo, gano'n. Which is something na na-enjoy ko. Kaya ito si Arvin, pag napapakit ako dito, lumalalim yung usapan namin kung saan kami nakakarating. Ayun. So, nag-end ka psychology, tapos nag-HR. Siyempre, yun ang bagsak na lagi ng Actually, 3 yung Yun pa yung isa ko nagustuhan sa kanya kasi marami kang option kung psychology grad ka. Pwede kang, 3 settings sila. May school setting, industrial, tsaka clinical. So, school setting, pwede kang maging guidance counselor o values teacher daw. Pwede yan. Basta yun, psych-related din yan. Tapos, kung clinical side naman yung sa mga rehab o mental hospital. Pwede rin pala sa school setting kung yung SPED. So, yun, isa yun sa mga sa mga magaganda yung kitaan dyan. Kaso, talagang sobrang challenging din. Tapos, yun industrial setting, yan sa HR. So, yun yung parang, siguro parang pinaka-ideal lang yan sa normal na tao kasi. Yung dalawa medyo, hardcore yung clinical eh. So, parang, doon agad ako nag-dive sa industrial. Parang, formal yung So, okay naman. So, yun nga, nung habang tumatagal na lumalabas na yung typical na nature ng admin. Okay. So, dyan nag-umpisa yung burnout, pagod, ganyan. Teka, mabalik ako kay Ken. Ikaw, Ken, anong mo? Course mo nung or bago ka Masscom ka talaga? So, Masscom ka talaga? Inline talaga, inline. Inline ka talaga sa Hindi, actually, hindi. Na-judge nga ako na parang, Masscom grad ka pala. Bakit hindi ka nag-reporter? Ganun, or news anchor, ganyan. Kahit Masscom grad, Masscom yung yung course ko. Pero mahina ako sa news script writing. Script writing. News. News script. Okay. Mahina ako doon as in talagang bobo talaga as in ang dami kong mga red marks doon sa mga correction ng prof namin. Pero kung creative script writing, yung mga story, ganyan, screenplay, yan, medyo pasado ako doon. Ayos. Tapos, nung hindi mo nakita yung fulfillment din doon sa paano ka naman napunta sa music? Like, syempre, kahit sabihin nyo hindi kayo magaling, nagigitara, nagbabanda ka, may banda ka, di ba? Hindi, parang, paano ba to? May pagka-ADHD ako. Ang dami kong interes sa buhay na parang halos lahat gusto kong subukan. Kumbaga, meron akong mindset na na para malaman mo kung para sa iyo isang bagay, kailangan subukan mo. So, marami akong mga sinusubukan mga bagay-bagay. And late ko kasi na-realize yung sa pagbabanda. Akala ko dati na na kailangan focus ka lang sa isang bagay. Kaya cameraman lang ako before. So, as a cameraman, parang sabi ko nainggit ako minsan sa yung mga nagbabanda. Hindi ko na push yung pagbabanda. Although tumutugtog ako. Nag-start ako sa church, tumugtog. So, ayun. Nung na-meet ko yung kabanda ko, na shoutout ko na si Whale, si Whale Ilagan, ayan. Na-meet ko siya, doon ko na-realize na, teka, time management lang kaya mong isabay yung yung banda. Doon ako na-inspire na engage sa sa banda. Sa pagbabanda. Oo. And then yun, tuloy-tuloy na siya na hindi na pwedeng mawala sa buhay ko kasi isa yun sa consistent sa akin As in, simula bata ako, pag masaya ako, may music. Pag malungkot ako, may music. Pag galit ako, may music. Di ba? Parang lahat ng emosyon nandun I think I heard someone na sinabi yan sa podcast na nag-agree din ako doon na ako, kung kulang yung buhay ko para gawin lahat ng hobby ko, lahat ng hobbies na gusto kong gawin. Parang ganito yan ako, from airsoft, mixed martial arts, running, triathlon, sobrang dami ko pang gustong gawin. Yung music ngayon, gusto kong bumalik kasi na-inspired ako sa inyo, pero hindi ko na siya pwede pang idagdag dahil ano ba yung tamang term dito? Parang enthusiast tayo Like,
hindi lang ng isang bagay. Ako gusto ko pa rin, marami akong gustong gawin. Even construction, di ba? Recently construction ako. Parang, sabi nga niya, I think this is Elon Musk, kung di ako nagkakamali, na, yun nga, merong mga tao na isa lang yung focus nila, yun lang yung bagay na yun. Or merong mga tao na talagang nag-explore, talagang nagagawa. And I think I'm one of those na talagang susubukan ko lahat ng pwede kong subukan, gagawin ko yung dapat kong gawin. Pero nung bata ako siguro, para sa akin, marami akong focus dapat like sa martial arts. Siguro yun yung nakita ko na, hindi ko na siya, late na ako nag-umpisa eh. Like mid-20s na, and kung gusto kong maging seryoso, even sa sports, triathlon, nag-start ako late 30s, early 30s na, hindi na rin ako pwede maging pro. Pero kung merong nag-guide sa akin nung bata ako, makakapag-focus ako sa isang bagay na magagawa ko ng tuloy-tuloy eh. And I could say na it's something that we have in common, tayong tatlo, na we keep on chasing kung ano yung bagay na magpapasaya sa atin, hindi yung pera eh. Like, ako, I would say na, kailangan natin ng pera, lahat tayo kailangan ng pera, pero nakikita ko sa inyo na may common, yung parang yun ang common denominator natin na kinukuha natin yung pera by doing something that we really like or we really love. Anong sa tingin nyo doon? Like, sa tingin nyo? Ako agree ako doon kasi kumbaga sa akin naman kung bakit nag-stick na ako sa music kahit marami pa rin akong interest like painting, gusto ko mag-explore pa rin ng mga iba-iba pang arts. Ganyan. Pero kumbaga parang nandito na ako sa punto ng buhay na kailangan piliin ko yung stable or constant na meron sa buhay ko. And na-enjoy ko rin, 'di ba? Parang something na will keep me sane. Na yun. Kasi pag nawala tong music, ewan ko na, baka masiraan na talaga ako. Arvin. Lalim, tol. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. And parang yung ganyan kasi sa akin, sobrang tagal ko na siyang unconscious na ginagawa na Yun nga, kunwari, kung yung easy way kasi yan eh, di ba? Yung in different forms. Ba, yung easy way na makapag-aral, easy way kasi mas malaki yung pera doon. Parang ganyan. So, tama yung pinag-uusapan namin ni Lawrence dati na parang, ba yun tol yun sa universe na will unveil its secret for those who... Okay. Yung kasabihan ni actually si Ralph Smart to. The universe reveal its secret for those who follow their heart. Yun. Sinasabi ko yan dun sa lahat ng narinig mo ba sa akin yun, Ken? Hindi pa. So, naniniwala ako na after all ng lahat ng pinagdaanan ko, if hahabulin mo or i-chase mo, yung sinasabi ng puso mo, i-unlock ng universe yung secret niya para maging masaya ka at siya na yung magpo-provide sa'yo. The same goes with may mga nagsasabi na God will provide. Okay, for me kasi I would sabihin ko pala. Ayun, di ba sa Christian, like if you're a Christian, if you're religious, they will say God will provide. Para sa akin, I agree with that as well. Pero I don't use the term God. I use the term universe para in general kasi ayokong sabihin na pag ako rin, bawa Christian ako, when you say God will provide, Jesus Christ will provide, paano naman yung ibang religion na hindi na ba magpo-provide yung God nila para sa kanila? I see it as a chance na sabihin pag universe, lahat tayo meron. Lahat tayo merong magpo-provide para sa atin. But ang key dyan para sa akin is yung sa puso mo. Kailangan mo sundin yun. Ayun. And I think, yun nga, ito na naman tayo, common denominators. Ginagawa niyo yung gusto nyo. And then nakakapag-provide para sa atin itong ginagawa natin. Di ba? Minsan kasi parang parang, dahil na siguro ngayon medyo mayayabang na tayo kasi nandun na tayo, matagal na natin ginagawa eh. Pero nung pagsasimula kasi siya, nakakatakot siya parang pipiliin mo yung gusto mo pero comfort. Medyo alanganin eh. Parang mga ganyan, parang kunwari, nung time na nag-resign ako sa pagiging HR, bagong panganak yung misis ko. So, parang kailangan ko pero kailangan mo lang tumalon. Talagang Like kung merong kang edge na kailangan talunan tapos may tubig sa baba para makatakas ka sa sitwasyon mo. You just have to jump. Hindi mo na kailangan isipin, hindi mo na kailangan talon ka lang. Like talon ka lang. Ako masasabi ko diyan, kung sasabihin mo sa akin a few years ago na
tol, wag ka nang magtrabaho. I was an information security analyst. So, IT, meron akong okay naman na trabaho na, nakapag-provide ako sa sarili ko para makapag-triathlon, magawa yung sports ko. Pero kung sasabihin mo sa akin na, tol, mag-business ka ng bike, o kaya mag-vlog ka, para mabili mo yung mga gusto mo, para siguro hindi ko gagawin, tol. Magtatrabaho ako. Hindi ko paniniwalaan yun eh. Kasi, hindi ko alam. Pero nung nagkaroon ako ng chance na automation, like ngayon maraming AI, uso yung mga AI, di ba? Yung trabaho ko na-automate siya. So, sinabihan kami na babayaran na kami, ganyan-ganyan. So, ang ginawa ko, somehow, long story din, yung relationship ko medyo messed up noong time na yon. Nag-isip ako anong gagawin ko. So, ang option ko, pag nakuha ko yung pera, magbakasyon ako somewhere, and then bumalik sa pagtatrabaho. Pero ang ginawa ko, nagbukas ako ng bike shop. Maliit na bike shop lang, like sobrang liit na bike shop lang. Para sa isang And hindi ko naman akalain na magiging successful siya. Hindi ko na tas doon na rin ako napunta sa pagbablog, pagpa-podcast, paggagawa ng And then later on, pagbibigay ng mga feedback sa mga products sa cycling na vinalue nila. Like, nagbigay lang ako ng mga information na importante pala para sa mga brands, and then later on lumaki. Nabili ko yung mga bike na meron ako na hindi ko nabibili nung nagtatrabaho ko sa opisina. Like, regular yung trabaho ko, regular yung sweldo ko. Parang, paano ko nagawa to na meron ako nitong mga to, pero nung nagtatrabaho ako, pangarap lang to sa akin. Ngayon, kung gamitin ko sila kasi kung sabi ko nga, for example, yung wheelset. Ang gamit ko na wheelset ngayon is worth 59,000 kung di ako nagkakamali. Kahit na may regular job ako yung klase ng tao na hindi ko basta-basta bibilin to. Or pag nakabili ako nito, iingatan ko. Like, hindi ko siya, gagamitin ko na siya pag-race. Pero ngayon, 2 bike ko, pati pang araw-araw ko, ginagamit ko yun. Sabi ko, parang hindi ko siya alam paano ko siya nakuha, paano ko siya nabili. Ang ginawa ko lang, sinundan ko lang yung gusto kong gawin or yung nararamdaman ng puso ko na ito talaga, dito talaga ako hinili. So, yun yung perfect example para sa akin. Yung sa akin naman, in my case, yung as a Christian, may tinatawag na calling. Calling, yeah. Calling. Na hindi ko pinapansin noon yung hanggang sa dumating yung point na nauso yung pagba-vlog, ganyan. Gumagawa ako ng mga vlog na hindi ko alam anong i-content ko noon. Hanggang sa nung pinurso ko na yung yung music na content. Yun yung mas naging consistent. Tapos nagbanda pa ako. Tinuloy ko yung pagbabanda. Actually, nagsulat lang talaga ako ng kanta. Kahit na may mga merong mga ang tawag doon, mga kontrabida sa buhay. Well, andyan talaga yung mga challenges na yan. Kahit may mga pipigil sa akin, ginawa ko, tinuloy ko. Kasi, ito yung something na, parang nagpa-realize sa akin na, yung calling pala, yung pinaka sigaw ng puso mo, gawin mo to, gawin mo. Yun, na, syempre, iwiway mo rin, baka mamaya, may sigaw pala yung puso mo na, paslangin mo si gano'n. Iwiway mo. Siyempre, ito, pinush ko to. And then, amazingly, na, nag-provide nga yung sigad na, na, tuloy-tuloy. Tingnan mo na, andyan si Jolly Music, si Guitar Pusher, na nagpo-provide din ng, ng mga needs ko. And then, unexpectedly, hindi ko talaga inaasahan. Nag-try lang ako na mag-reach out sa Jolly Music na gusto kong mag-apply ganyan to be an endorser ng J-Craft. So yun ang kaya ka napunta dahil gusto kong maging endorser or brand ambassador ng kaya ka napunta rito sa doon nag-start. Oo. Okay. Kaya napunta dito sa Guitar Pusher. Pero yan, kumbaga matagal na ako naging artist ng Jolly Music, ng J-Craft. And then biglang may nakita kaming post na may nakita akong post na magkakaroon ng branch dito sa Cavite. So, parang joke nga lang yung sabi ko, uy, pwede ba ako mag-apply dyan? Ganyan. Sineryoso, hiningi yung yung CV ko. Sabi ko, yari, nakakaya kung baback out ako, pero kailangan ko din pala ng stable na job. Sige na nga, let's go, try ko. So yun, ang gaganda ng kwento natin Ako, hindi ko na rin masyado share yung kwento ko na si Mark, na-meet ko lang sa ayun, makapakwento ko sa inyo. This is a funny story, no. Si Arvin, doon ko lang din na-meet ko si Arvin. The same time na na-meet ko si Mark Arthur, no.
Alam ko eventually makakasama natin yung dito. So, may mga kwento rin yun. So, na-meet ko sila. Holy Week din nun, tol. Holy Week din nun. Ginagawa ko yung penitensya ride ko sa Tarlac, which is around 200 kilometers na ako mag-isa. So, around 4 a.m. yun. Nakita ko sila sa 7-Eleven Paniki. Magbabike sila. Saan kayo papunta doon? Sa Baguio. Galing kaming Cubao. Mag-one-shot Baguio itong mga to. Tapos si Mark, subscriber ko siya, pero sabi lang niya sa akin, baka pwedeng shoutout mo yung yung Supreme Bikes. Sabi yung may bike shop daw siya sa Cubao. Ako naman, honest to goodness talaga, wholeheartedly, sinoutout ko yung bike shop na wala naman akong deal kahit ano nun eh. Like, hindi naman niya ako pinangakuan ng kahit na or talaga masaya lang ako na may nakilala ako. Masaya talaga ako makita sila. Like, masaya ako makita si Mark, masaya ako marinig yung pinanonood niya ako, and then si Arvin, and then si Julius. Si Julius. So, yun lang. And then the rest, yun na, nagtuloy-tuloy ng communication namin, in-introduce ko sa Majin, nakikita kami ulit sa bike, tas bike demo, ganyan. Ngayon, nandito na ako sa Supreme Bikes. Parang ang layo na nangyari, pero yun lang yun, ganun lang kasimple. Ito si Arvin, nandun to eh. Okay na story nito eh, no? Yung, ano ba yun ba yung nagde-deliver ka ng kaya yun isisingit ko sana kanina. Ang dami kong gustong itanong kasi sabi ko, ang unang tanong ko dapat kay Ken, sino yung mga challenger mo nung di ba? Sabi mo, may mga challenge. Gusto mo kasi parang, nung naalala ko bigla yung mga challenger ko. Alam mo yung mga una kong challenger. Yung magulang ko, yung kasi, yun nga, bilang nung ginagawa mo yung basic na idea ng Pilipino, nung typical na magulang. Sa may pera ba dyan sa pagbabanda na yan? Parang ganun. So, definitely, sa music talagang matik yan, tol. Pag nadinig na gusto niya magbabanda, yan eh. Magkakarugtong yan talagang negative yan. Ulats yan sa yan nga. So, yung dati kasi nung high school, na-meet ko yung mentor ko yun, si Kuya Richard. Siya yung nagmulat sa akin talaga sa mas malalim na aspeto ng music. Parang ang pagtingin ko sa kanya, para siyang pare. 'Di ba yung para siyang pare ng music, 'di ba ang trabaho ng pare? Ibalik yung pananalig ng tao sa Diyos. Ganyan, yung trabaho ng pare. Yung isa, nakita ko siya every time nag-uusap kami, bumabalik yung pananalig ko sa music. Kaya so parang nung time na yun, decided talaga, gusto ko talaga magbanda talaga. Parang ganyan. Tapos sila parang inaano nila ako na, tag dito, yung, hindi, mag-aral ka, ganyan. Tapos nag-aral din naman ako tuloy. So, may isa pa, every bakasyon, nagtatrabaho ko sa Batangas. So, sanay na yung nanay ko na ganun. Pag bakasyon ako, lumuluwas ako ng Batangas mula Bulacan. Doon ako nag-construction ako kung ano extra doon para may pera ako. Ngayon, nagbabanda na ako. Meron kaming isang schedule ng banda ko, Saturday. So, hindi ako makaluwas kasi yung tugtog namin nasa Bulacan eh. Tapos kung luluwas ako para mag-construction sa Batangas, magbabalik-balik ako kasi may commitment akong isang araw sa isang linggo. Yung nanay ko nagagalit sa akin kasi parang sabi niya, isang araw lang yan eh. Na Sabado lang. Kung lumuwas ka, mas malaki yung kikitain mo doon. Parang ganyan. Ganun yung namin. So parang nag-aaway na kami. Sabi ko sa kanya, maintindihan kita kung magalit ka sa akin, mali yung ginagawa ko. Ginagano ka na siya. Tapos hanggang hindi nag-aaral na ako. Nung napatahimik ko na siya, nung college na. Kasi nung college, yung kinita ko sa construction na pang-enroll, wala din akong baon. Parang yung baon ko sa akin lang din galing. Yung baon ko, kinukuha ko na dun sa pagbabanda na, dun sa mga pagtugtog na namin sa bar. So, nasurvive ko yung buong 4 na taon ko ng ganon. Baliktad, natatawa nga ako dun sa isa kong kaklase. Kasi parang may isang araw nagreklamo, 50 pesos lang binigay sa akin ni mama na na baon. Tapos sabi ko, yung nanay ko kayo nanghihingi sa akin ng pera eh. Sabi ko baliktad eh. Tapos nung kumain sila doon sa bahay, nag-lunch, nakwento din ng nanay ko na ganun yung ganun nga yung system namin. Anong year to, tol? 2012. Mga ganun. No. So,
estimate lang, rough estimate or rough range na kinikita mo doon pag natugtog ka sa banda. Dati parang isang 500 lang per head. Meron pang pag nagsisimula ka talaga papatusin mo lahat eh. Meron kami 300. May ganyan talagang nung nagsisimula talagang gusto ko lang makatugtog sa stage, basta sa stage sa bar para parang may experience lang namin kasi iba rin yung kapag may crowd. May mga tugtog kami, lamesa lang talaga yung kaharap mo. Mga ganyan. So, nung una ganun hanggang, dati yung may isang bar na gustong ko talaga mga tugtog dyan. Hanggang nung tumatagal, ayoko na doon. Minsan pag may may tumatawag, pre, kailangan na ng reliever. Pag naraman ko na doon yung lugar, wala ako dyan sa Bulacan. Nagagano na ako. Pero parang, yun nga, naalala ko lang tol nung nabanggit mo yung Challenger. Kasi yung mga una kong Challenger dyan, yung airmat ko. Talaga, pero nung... Negative talaga. Negative talaga. May other term dun, di ba? Detractors ba yun? Tama. I wouldn't say detractors. Kasi yung mga detractors, parang yan yung sumisira sa'yo eh. Pero pag ito naman challenges lang to, like parang harang lang siya. Wala naman silang ginagawang paninira or So I think challenges or distraction sa mga goals. Siguro nga kasi magkaiba kasi kayo ng worldview na kung paano nyo nakikita yung mga ba. Nung tumagal na, ayun, parang naririnig ko na siya minsan na yung proud na siya. Pag may kachismisan siya doon na nakikita ko na papaalis ako ng gabi. Tapos saan pupunta yung anak kong barangay? Doon niya makakwento na tutugtog ako paggabi. Yung isa kong teacher, alam niya na eh. Kasi yung subject niya, tulog ako palagi. So alam niya na puyat ka, ganyan. Hindi niya na ako ginigising. Yung si Madam Hernandez, shoutout sa'yo, Madam. Umihingi rin ba sa'yo? Alin? Yun yung teacher mo. Dito, sobrang bait nung teacher ko na yun. Alam niya na agad pag... Kaya ka pinapalampas. Pinapaya. Hindi, teacher Kentol sa parang religion siya eh. Parang gano'n. Okay. Kaya lagi akong tulog. Pinapatawad ka na niya kasi forgiveness. So, pagbabanda, ito na yung papunta na tayo sa Supreme Gear. Ayan. Paano ka naman napunta sa Supreme Gear? Yun nga, sabi ko, yun pa yung isang gustong singitan si Ken kanina, sabi ko, ang angas naman ng mo. Ng introduction mo, nag-apply ka as nag-apply. Ikaw to. Sa akin, di ba, nag-resign nga ako. So, nung nag-resign ako, hindi agad ako nakahanap ng mga So, habang madami kasi naging trabaho dati, din ako lalamove. Kasi, okay. Singit ko lang kasi hindi na mag-gets yung concept nung si Arvin, nasa HR siya, inaabot siya ng burnout. Like, ayaw niya na talaga. Ako kasi naranasan ko yan eh. Ayoko na pumasok sa opisina. Like, pag naririnig ko yung mga telepono, yung mga ayoko na talaga marinig yun. Si Arvin dumating din sa point na gano'n na ayaw niya na talaga. And dumating yung point na yun during the time na buntis pa yung asawa niya. So you have a choice na mag-resign talaga or mag-stick doon or lunukin mo yung mo. But then you decided na mag-resign pa rin. Tapos yun nga, so meron akong extra din ako ng lalamove. Tapos yung isang dealer ng Guitar Pusher, si Music Garage, si Brian. So minessage ko siya, sabi ko, kasi minsan kinokontak niya ako. Never kami nagtagpo ng schedule. Pwede ka ba? Ganyan. Ay, wala, wala ako dyan sa Bulacan, ganyan. Nung lagi siya nagtatanong ng ganon, chinat ko na siya nung bakante na ako. Sabi ko, kuya, pag may may papa-deliver ka, pwede na ako. Sabi ko, message mo lang ako. Tapos ang ganda niya magbigay ng rates. Never siyang nagpapatalo ng rider. Parang papabayarin niya talaga ng malaki yung customer pero hindi niya ako papatalo ng Ganyan, iba-iba. Ang nalayo din ng mga biyahe ko sa kanya dati. Tapos yun, yung may isang pina-pick up siya sa akin sa condo sa Makati. So yun, si Guitar Pusher kasi dati, condo unit lang siya. So may pipick upin na item doon, di-deliver doon sa client niya. Ganyan. So, tas di pa siya lang, sabi ko, ang ganda naman dito. Kasi ang ganda ng mga gitara, ganyan. Tas naglolokohan lang, sabi ko,
boss, baka kailangan nyo ng mga taga-walis-walis dito. Ganun lang. So, yan dahil nga mahilig, nagbabanda ka dati, nahilig ka sa gitara, tapos nakapag-deliver ka doon sa building nga ng ano. Yun nga, so may pinapick up siyang doon. Kaya ako napunta doon sa condo unit. Okay. So, ganyan. Dating akong HR eh. So, parang usapang hangin lang kami yung dating sa akin nun. Kasi nga, parang, sige, kontakin ka namin pagka ganyan. Pero, alam mo naman kasi yung process na sa HR. Alam mo, hindi ka naman i-hire na ganun basta-basta. Pag sinabing tatawagan ka na lang. Hindi, tsaka, yun yung mga gawa ng mga HR. Tsaka yun nga talagang, ang term ko pa kasi, kailangan yung taga-walis-walis. Ganun pa yung term ko. So, tapos, nung habang nag-extra ako nun, may mga ilang application na din ako. Nakakatawa yung nangyari na kasi. 4 yun nagsabay-sabay. Nag-apply din ako sa Angkas. Mayroon akong 3 application ng HR din. Tapos yun, yung usapang hangin ng guitar pusher. Yung mabigat na yung in-applyan mo na parang makukuha ka na yata yun. Basta HR. Mga basta sa HR related na mga Tapos si guitar pusher na yun nga, nagsabay-sabay sila ng isang araw. Kaya ang inuna ko muna yung Angkas. Sabi ko kay guitar pusher kung okay lang i-move ng kahit isang araw. Nag-apply ako Angkas. Tapos yan okay naman, nakapasa naman ako. Tapos nagpunta na ako kay guitar pusher. Hindi ko na binalikan yung hindi ko na yun sa mga HR. Tapos wala nang kung magkano. Oo. Dahil nga sinusunod mo lang yung gusto mo talaga. Kasi dati talaga gusto ko talaga sa music store. Tapos wala akong ka-idea kung anong gagawin mo. Oo. Hindi ko alam kung anong hiring nila. Ganyan. Tapos sabi na, nagsiset up ka ba ng gitara? Sabi ko hindi ako marunong. Nagigitara naman. Sabi mabilis ka ba matuto? Sabi ko, siguro maaralin ko naman. Pag sa gitara, tsatsagain ko naman yan. Tapos, yan. Ang guitar tech pala yung hinahanap nila. Pero walang idea talaga at all. Pag-gitar. Wala talaga. Isipin mo, tol, yun yung umpisa. Pero ngayon, ilang taon ka ng guitar tech dito? 6 years na siguro. 6 years na. Siguro at least 15,000 na gitara. Isipin mo yan. Mayroon na siguro dumaan sa akin. Lahat ng gitara ko dumaan na sa kanya. Of course, si Ken, dumaan. Mga huling sikat na tao na ginawan mo ng gitara. Mga huling sikat na. Let's say, hindi man kailangan sobra-sobra, but I know Lola Amor is one of your clients. Si Lola Amor, yung lahat sila dun. Lahat ng string instrument nila, yung bass, guitar, vocalist, yan. Tapos kulang na lang pati yung nagsasaxo may string lang yun, siguro sinatapan din ni Arvin yung string yun. Sila Sir Mong Alcaraz, Chico Sai, Sandwich. Sandwich. Yan. Si Sir Mitoy. Sir Nathan. Nathan na Sir Con, River Maya. Yeah. Sino pa ba? Ano ba si Sir Mark Chris? Mojo Fly. Yan. Yung gitarista Sir Leo. Orient Pearl, yan. Paborito ni Arvin yan, alam ko eh. Kitchi Nadal, yung gitarista ni Kitchi Nadal, si Sir Josh, yan. Pa ba sa Cubao? Dami na. Hindi ko na matandaan eh. Sino ba yung babae na ginawa mo ng Moonstar 88? Yung original na Moonstar, si Asel. Yan. Ayun, yung original na Moonstar. Nakita ko yun eh. Nakita ko yung Ayan. Well, yun yung power of story, tol, di ba? Yun yung sasabi ko nga dito sa gusto ko sa podcast is, ito yung mga story na tayo lang nagkukwentuhan eh. But if we're going to share it sa ibang tao, or marinig man lang nila, alam ko marami dyan stuck sa desk nila, stuck sa trabahong hindi nila gusto. Mahirap. Wala magsasabing madali. Like ko sinasabi, hindi magiging madali if susundin mo yung puso mo. Pero, hindi siya imposible. Minsan, kailangan mo lang laksan talaga yung loob mo na gagawin ko to. Ako ilang beses ko na subukan sa buhay ko yan na talagang you just have to jump. Kung meron kang option na tumalon, kailangan mo talagang tumalon. Kailangan mong gawin kung ano yung gusto mo talagang gawin. But, yun nga, after no, nakatalon ka na, nagawa mo na yung gusto mo, masaya ka sa buhay mo sa araw-araw. Ako, I would say na
tayo kasi dito feeling ko si Ken is driving nagda-drive siya, nagbabike siya. So yung mga bagay na yun is hindi man lang maranasan ng ibang tao na mahirap siyang magawa pero nagagawa natin by doing the things that we love. Arvin, ginagawa rin niya, nakakapag-bike din siya, nakakapag-spend ng time sa pamilya niya every weekend. Nakakatakbo kami. And ako din, ganun din. Sobrang okay din ako dito. Like, hindi kami nakakakuha ng sobrang sweldo dito. Like, definitely not. Hindi yun hindi kami yayaman dito. But, yung fulfillness and nagagawa pa namin yung mga ibang bagay, yun yung nagpapayaman sa amin, feeling ko eh. So, after natin magawa lahat ng to, what's next for us? So, ano yung sa tingin nyo, nasusunod pa na mga steps or ano pa yung nakikita yung sarili nyo na ginagawa nyo pa at gagawin nyo pa in the future? Ikaw na, Ken. Sige. Ako ngayon nag-explore ulit ako eh. Nag-try ako mag stand-up comedy. Diba? Parang engage ako doon talaga. As in. Ano yan eh, hindi biro ang stand-up comedy, tol. Parang very challenging. Grabe. Ako, sabi ko nga sa'yo, hindi ko kaya eh. Aminado ako, hindi ko kaya. Yun yung limit ko sa sarili ko. Ang hirap magsulat ng joke. Tsaka, for someone na kakawawain ko yung sarili ko sa harap nyo, tumawa lang kayo. Parang, okay sa akin. Sa akin yun eh, hindi ko kaya. Pero, hats off ako sa mga taong nag-stand-up comedy. Tsaka yung talaga. Audience, hindi siya yung audience na parang ang tawag dito yung benta sa kanila mga slapstick na na jokes. Mahirap na sa panahon. Wala, ngayon talagang intellectual yung yung mga jokes eh. Tapos yun pa nung na-try ko, first time ko doon sa stage, nagalo talaga yung parang naramdaman ko yung sinasabi nila na yung nakakasukang kaba. Literal, doon ko naramdaman kaysa sa pagbabanda. Kasi sa banda may mga kasama ako. Kaya pag nagkamali ka, medyo lang. No? Oo, kahit kinakabahan ako nung una. Pero meron ka mapaghuhugutan kasi ng lakas ng loob eh. So may karamay ka. Doon, mag-isa ka lang sa stage, lahat ng tao nakatutok sa'yo. Yeah. Tapos, iniisip mo yung oras kasi syempre pag mga first timer 3 minutes lang yan. Tapos syempre dapat pasok doon sa 3 minutes and then ang goal, isipin mo pa dapat mapatawa ko tong mga to. Nakakatawa ba tong joke na nasulat ko, ganyan. Grabe. Very challenging. So how do you see yourself doon sa ginagawa mo, like ano yung fulfillness na doon pag natatawa sila ganoon? May nagsabi sa akin, shoutout ko na rin si Julius Lamonte na hindi dapat tayo, as a comedian, kami mga comedian, hindi kami dapat mag-settle doon sa mga giggles lang. So, kailangan talaga yung i-aim namin yung hagalpak sila sa kakatawa na halos mahulog na sila sa upuan. Mga ganun yung goal talaga. And, ayun, may mga napatawa na ako doon sa mga sets ko, pero parang hindi ako dapat makontento na hanggang doon lang yung kaya kong gawin na Parang gusto ko pang higitan Meron ka pa ipo-push. Ganun siya. So, yun lang. So, ang goal ko, yung next siguro na sana mangyari, this year, meron na mag-book sa akin. Kasi puro open mics pa lang ako ngayon. Ganun. Ikaw, Tol, Arvin. Siguro, mga plano to, no? So, ako, I've seen you, enjoying yourself with the family. Family man kasi to eh. Kaya parang fulfillment sa pamilya. Kasi pag may anak ka, ganun talaga eh. Makita mong nakaka-graduate yung anak mo, nakita mo nagpe-perform yung anak mo, yun yung kaligayahan mo eh. Tuloy-tuloy na yung trabaho mo eh. As long as masaya ka sa ganun eh. Pero syempre, knowing you guys, for sure meron pa yung mga naiisip-isip sa tabi-tabi yan. Siguro yung gusto ko pa ng mas maraming basket. Kaya nga, tirasado talaga doon sa Tokwa. Hindi yung gusto ko ng iba pang business source of income na labas naman doon sa kung anong ginagawa ko ngayon. Yun, parang backup. Parang feeling ko kasi, sobrang okay dito sa sa trabaho ko ngayon. Never nga akong umuwi ng ubos eh. Parang ganun. Parang hindi pa ako nakauwi na walang backlog dahil sa dami nung ginagawa. Parang ganyan. Pero ayoko lang makampante na as if i-imaginein ko na ganito to hanggang sa mga sunod na taon. Lagi kong nire-ready yung sarili ko sa parang may paparating na gera ganyan. Yeah. Parang ganong imagination na gusto ko lang ng separate na
assurance bukod dito. Kasi pag tumigil ako dito, wala na. So, isa Pag yun. yung goal mo yung passive na ano. Hindi, mahirap kasi yung passive eh. Pero basta may separate. Kaya tinitry ko pa rin magsingit ng kahit papano. Kaya nagtitinda ako ng bags, nagtitinda ako ng kung ano-ano mga pyesa. So, lagi kong dinalagyan ng room for extra pa rin. Kung ano yung makikita kong pwede, isisingit ko pa rin yan. Tapos, yun. Ngayon, outdoors yung trip namin sa sa ng mga anak ko tsaka ng miss ko. So, parang may mga video ko nakikita sa sa Facebook. Parang ang lakas makasente nung parang sinasabi nila parang first 10 years ng buhay ng bata. Ayan, ikaw pa yung trip nila. Na parang ganito. Tapos, paglagpas niyan, parang magkakaroon ng sariling. Meron silang mga sariling best friend, magkakaroon ng karelasyon niyan, palawak na ng palawak yung mundo nila. Kung ano yung gusto nilang gawin, gagawin nila. Parang gano'n. So parang ini-imagine ko yung panganay ko, 6 years old. 4 na taon na lang yung meron ako dun sa Nahubog na siya. Parang gano'n. So sobrang bilis lang na Kaya yung sulit ko talaga yung mga gusto ko taniman siya ng taniman ng madaming core memory na susulpot sa kanya balang araw. Well, that's good kasi I think that's the essence of being a father na responsable. Madaling maging tatay pero mahirap magpakatatay sa mga bata eh. And that's good na ganun yung naririnig ko sa'yo. Ako naman, personally, parang isa to sa ginagawa ko. Something that I like sa ginagawa kong content is yung pag sinasabi sa akin ng mga tao na nung narinig ko yung nag-hit sa akin or may nagre-request na mag-podcast ka pa. Minsan, pag ako nagpa-podcast kasi kung marinig yung mga previous episode ko, I think meron akong 4 or 5 episode yata. Mag-isa lang ako. It's either I talk about fitness, I talk about goal in life, paano ma-achieve. Kasi sa atin 3 ako rin pinakamatanda. So, parang ang dami ko ng pinagdaanan, ang dami ko ng Isa lang sa mga goal ko ngayon is to stay healthy. Yung pag umabot ako ng tipong senior citizen ako, okay pa rin yung katawan ko, walang sakit. But of course, walang makakapag-guarantee nun dahil kahit paanong iwas mo sa mga anong bagay, only the universe or kung ano yung nakatakda or kapalaran mo, yun ang mangyayari sa'yo. Sabi nga yung isang mentor nga si Duran Rider, sabi niya, tinanong siya, paano pag nagka-cancer ka pa rin after doing all this exercise, workout, diet, ganyan? Sabi niya, pupunta siya sa isang lugar na walang wifi, walang titira siya sa walang stress, hindi siya magsi-cellphone kasi you'll never know kung ano yung nagbigay sa'yo ng sakit na yun or kung magkasakit ka man. But I believe that's faith sa, ano tong kasabihan to? I think sa Islam yata to yung maktub, parang everything is written. So, lahat ng nakasulat na yan. And even sa Catholic nga, di ba? Parang sa Christian, ganun din. Parang nakatakda na yung mga mangyayari sa atin. Na yan ng na mangyayari. So, but anyway, nga, mabalik ako, nagdidrift na ako doon. Goal ko lang is, yung journey ko, i-enjoy ko na lang. So, almost midway na ako. Parang kung ano man yung mangyayari. Ang dami ko na rin pagdaanan. I already stopped chasing, hindi naman tumigil, but alam ko, somewhere out there, yung financial success ma-achieve ko eh. Nararamdaman ko nandyan lang siya sa kanto. Parang sasalubungin lang ako nito bigla. Hindi ko kailangan mag-worry. Yun ang ko naman doon. Yun ang nararamdaman ko. But hindi ko siya makukuha sa kanto kung hindi ako pupunta sa kanto. So, naghahanap pa rin. Hindi na ako naghahanap. Like, steady lang kung kung gaano kahaba pupunta sa kanto, kung gaano kaiksi, pupunta ako. Like, ganun lang yung naiisip ko. Sa tingin ko pares tayo ng idea na yung kanto, dadaanan mo lang yan eh. Hindi naman siya yung dulo ng daanan. Hindi pa rin. Diba? So, parang part lang siya. Ang hirap kasi pagka ang minamata lang natin palagi yung kanto na yun. Of course. Diba? Parang, so, dead end mo na pag pag nandiyan na yung financial Parang may napanood akong parang clip nito yung parang nakuha na niya yung yung nag-work, sumakses yung plan B niya. Tapos limpak-limpak na yung pero hindi niya napagplanuhan. Anong gagawin ko dito sa mga to? Tol. That is something that I've learned. No? Siyempre para sa inyo, may edad ako. Ako yung sa buhay, tol, you can reach success pag sinabi mong gusto ko magka-milyon. Gusto ko magka-pera. Gusto kong gumastos na ganito kalaki. Once na ma-reach nyo yun, bawal na achieve nyo yun. Para ka lang namumundok kasi ako namumundok din ako eh. Pag umakit ka ng bundok, makarating sa tuktok,
Pati sa tuktok, makakita ka pa ng iba pang bundok. Gusto ko rin akyatin yun. Gusto ko rin marating yung taas na yun. Ano kaya meron yun sa taas na yun? Nakakalimutan mo, papaano ka umakyat doon sa bundok na yun. Ano yung dinaanan mong ruta. And yun ang mas importante. Yun ang mas, yung experience doon, yung nadaanan mo na yun. Yun ang hindi mo makakalimutan. Kasi ako, nag-struggle ako, ilang beses na wala lahat sa akin. Ngayon, nandun ako sa stage na naman na masasabi ko, nasa tuktok na naman ako ngayon eh. Tapos nagtitingin-tingin ako gano'n. But this time around, iba na yung approach ko. Ready na ako na bumaba ulit and then mag-take ng bagong challenges. And hindi na mawawala sa akin yun na challenge lang to. Everything is temporary. If wala kang problema, mag-ready ka, magkakaproblema ka. Kung may problema ka, huwag kang mag-alala, may solusyon dyan. Dahil hindi ka palaging nasa tuktok lang or hindi ka palaging nasa baba lang. So yun yung thoughts ko na dahil nga ako yung pinaka-mated sa atin, di ba? Parang, yun yung naisip ko lang. Yun yung masashare ko lang din sa atin lahat. No? Ayan. Ikaw, Ken, ano masashare mo pa? Ganyan din yung mindset ko eh. Yung kumbaga, hindi ko man laging nababanggit sa mga tao sa paligid. Pero, kumbaga, parang motivation ko sa sarili ko kapag ka yung tulad ngayon, yung may pinagdadaanan ako na mabigat na hindi ko ma-share sa lahat. Ang motivation ko is hindi pa tapos eh. Oo. Hindi pa tapos yung buhay ko kasi kung tapos na yan, edi Tama. tapos na ako. So may mangyayari pa. Hindi ako pwede sumuko, di ba? Parang tuloy lang. Tuloy lang. Ginagawa ko naman yung makakaya ko. So, yun. Isa pang ko dyan, ma-share ko. Gratitude and appreciation. Every day, araw-araw, nothing religious dito, nothing sa religion. But every day kung gigising ka na-appreciate mo lahat ng bagay, na-appreciate mo yung sasakyan mo, yung bisikleta mo, kung kahit ano man yan, na-appreciate mo na may pagkain ka, dun ka magiging mayaman, tol. Kasi kapag kahit gaano karami yung pera mo, kahit gaano karami yung meron kang pagkain, kahit gaano ka puno, kung hindi mo na-appreciate yung meron ka, mahirap ka pa rin. Totoo. Parang laging kulang yung pakiramdam mo. Totoo yan, tol. Yung parang napaisip ako dun sa binanggit mo kanina, Paps, na yung kay Dorian Ryder na may nagsabi sa kanya na parang paano kung magka-cancer pa siya. Magka-cancer ka pa rin kahit na ganyan yung mga ginagawa mo. Parang nauulatsan ako dun sa tanong kasi parang siya eh. Parang part nga yun ng pagsunod mo dun sa gusto mo. Na, diba? Parang mo sinabing huwag ka nang kumain kasi magugutom ka rin naman. Yun nga. Medyo yun. Parang gano'n, diba? But yun nga, as one of my mentors, sabi ko, ako nga nagla-live ako every Sunday. And yung title din ng live ko pag Sunday ngayon is Ask Me Anything. Like, pwede silang magtanong ng kahit na ano. Kasi sa kanya ako natutunan yun, Tol. Like, hindi mo i-reject yung walang dumb the question. Pero although tanga nga, medyo tanga nga yung question. Pero, for the sake of the conversation and for us to learn, ganun, okay rin di ba? Parang yun. Pero totoo yun, Tol. Kung i-dive deep mo yung parang, ano pang sense itong mga ginagawa natin kung mamamatay rin naman tayo? Parang ganun lang yun Antay na lang natin mamatay tayo. Huwag ka na kumain, magugutom ka rin naman mamaya. So, yun. Parang inano lang doon. Mag-drown ka na lang doon sa thoughts ng posibleng mangyari na hindi ka naman sigurado. Kaysa gawin mo yung gusto mo. Which is contradicting nga doon sa pagsunod mo doon sa puso. Paano ma-unveil yung regalo ng universe kung kung ganun yung ganun yung mindset mo. Kung ganun yung mindset mo na paano kung magka-cancer ako? Yung nanay ko kinokontra ko madalas sa kasi pag nagbibigay ako ng solution sa kanya, inaanapan niya ng problema yung solution. Ganyan. Parang ganyan din yun. Ang hirap. Sabi ko, ang hirap naman makipag-uusap sa'yo. yung pag experience ko din yan sa airpot ko eh. Medyo ganyan yung airpot ko. Pero, ang natutunan ko, hindi talaga siya masusolusyonan ng kukontrain mo sila. Parang, sa akin nandyan na. Parang meron ka ng proof na, ito okay talaga to. Kesa i-kontra mo sa kanila. Kasi, kapag di pa nila sure, pag di pa nila alam yung bagay, or minsan, di nila afford, doon nila,
sinisira yung isang bagay. Parang gina-justify nga nila yung kahirapan. Oo. Na hindi yan yun. Pangit yan, ganyan. Pangit yan. Kasi, totoo, tol. Sabi. Totoo yan. Kaya pag nandyan pag pinrovide mo na, paano mo sabihin pangit yan? Nilatag ko na nga sa'yo. I-enjoy mo na lang. Something na dadagdag ko dyan, no? Isa to sa wino-work ko ngayon So ako, psychology, mindset, di ba? Something na wino-work ko is not judging. Parang, wag mong kukulayan yung kahit na ano. For example, kinat ka ng sasakyan. Pag kinat ka ng sasakyan, ang isipin mo, gago to sinadya niya. Sinadya ko to, inaaway ko to. But the art of not judging, tol, isipin mo na, baka na ano lang siya. Or ano lang. Hindi siya aware. Hindi masama, hindi mabuti. Of course, masama. Kasi munti ka naman discrush. Yung black na Fortuner, ginigit-git ako. yung judging ba, tol, na-realize ko na yun ang yun ang problema natin. Nagda-judge tayo agad na masama And ako naman, sa mundo ngayon, mundo ng information technology, lahat ng information nandyan sa internet, sa phone, sa phone natin. This is the part ng buhay natin sa planeta to na sobrang dami information talaga na pagising mo, mababasa mo, masama agad. So bad trip ka na kaagad. And then, yung nabasa mo yun, tapos nagdadrive ka, mamadali ka, nakatmo aksidente yung isang sasakyan. Ikaw naman yung sasakyan na kumat. Parang, pag inaway ka ng isa, awahin mo rin tol tatanggapin mo rin yung parang chaos talaga tol. Tuloy-tuloy talaga na gulo So para sa akin, yun ang pinapractice ko. Not judging. Kasi, kahit na may ginagawang masama or may ginawang hindi parang, ang mindset ko parang, sorry, pero medyo mahina mag-isip to, kaya ganito siya magdesisyon. Ako naman, tapos iisipin ko pa malalim pa doon, parang, hindi yata masama yata isipin ko na mahina utak niya. Parang, judging pa rin Yun ang challenge ko, tol, kasi ako, mainitin din ang ulo ko. Pero ang hirap nung not judging, na ano ko yan doon sa pinapan ko tol last time na, ginibap niya lahat ng niya. Gusto niya wala siyang pag-aari kahit na tol. Taga-US to. Wala siyang pag-aari. Lahat ng gamit niya, bigay lang sa kanya, damit or Tapos parang technically buhay taong grasa siya. Hindi ba yan si Jack Reacher yata? Hindi tol. Walang identity yon. Yun naman wala identity yon. Ito, wala siyang pag-aari. Like wala siyang property. Wala siyang ID, wala siyang by choice. Sabi ko dati, nung una ko siya napakinggan, parang ka lang Parang gusto mo lang yan Tamad ka lang magtrabaho Parang ayaw mo na, gusto mo, subukan niya. Lakad-lakad ka, bibigyan ka ng mga tao ng pera, pakakainin ka. But hindi yon, mas malalim pa doon yung niya. I forgot his name, pero yun nga, yung not judging, parang yun ang pinagagawa niya. Na namumulta siya ng pagkain tol sa basurahan, literal. Tapos alam niya yung mga pagkain sa puno na pwedeng kainin, alam niya yung mga ganon. Tapos umaasa lang siya sa mga nanonood sa kanya, supporter niya sa YouTube niya, sa niya. Hindi naman siya nabibigo kasi yung kindness nga raw yung bumubuhay sa kanya. Pero yun, malalim pa yung kwento niya. Lang yun, surface lang nung yun. Pero yun yung napulot ko sa kanya, yung wag kang mag-judge. Wag mo i-judge yung tao, wag mo i-judge yung paligid mo. Walang masama, walang mabuti para sa kanya. Parang ganon. Yun lang. Pero ang lalim tol, ang lalim ng mga ganon. Ayun. Tol, final thoughts muna, promote muna natin mga dapat natin promote kasi tutuloy natin sa next episode ng usapan natin. Mukhang marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Ano bang parating sa susunod nating episode? Maybe mga challenges pa rin. Let's talk about law of attraction siguro susunod na episode. Abangan nyo yan. Kasama ko pa rin sila and siguro subukan pa natin i-enhance to. Pag naging okay to at marami nag-request, malay nyo magkaroon ng video na version to. Ma-improve namin yung studio. Kasi ngayon, nakafocus lang kami sa audio. So, Ken, promote mo yung mga social media mo and kung saan ka lang pwedeng follow para makita nila yung mga ginagawa mo. Ayun, please do follow, like and follow us sa Guitar Pusher Verdana, Guitar Pusher Facebook page. Ayan. At saka Gear Silog. Yan, kung kayo ay mga into music, kailangan nyo ng mga effects, mga guitars, and accessories, ganyan. Nagpo-post ako doon ng mga nakakatawa ng mga contents and photos, ganun. And ano pa ba? Yung banda ko, banda namin, sinarili ko yung banda. Yung The Doom Rockets, follow nyo kami. O nga pala, customer mo rin pala yun, si Sir JP. Yun, JP Quizon ng dating Kiko Machine. Ayan. So, kami ang The Doom Rockets and then, ayun lang. Alright.
Ayun. Arvin. So, Mang Arvin. Ako ganun din sa Guitar Pusher Verdana. Jolly Music, tsaka si Mang Arvin. Kung nagti-TikTok kayo, follow nyo din yung bunso ko, si Yes, Lucaters yan, follow nyo. Adventure. Isa pa, tol. Anong pangalan ulit? Lucaters Adventure. Yan. Ano Yun. pa? Wala Ayun, na. okay na, yun lang. Okay na. Oo nga, ay teka, TikTok din pala yung TikTok. Ken Liwanag GG. Oh, Ken Liwanag GG sa TikTok. And of course, as always, ako Lawrence Map TV, lawrencemap.com, Lawrence Map sa Instagram, Lawrence Map sa TikTok, Lawrence Map TV sa YouTube. So every Sunday live tayo, and hopefully itong podcast natin matuloy ulit. Katulad na ni-request nyo. Shoutout kay Anthony Homer Cycling sa Taiwan. Isa na lagi nagre-remind sa akin na maggawa ng episode ng podcast. And eto na. Hopefully may napulot kayo and may natutunan kayo. Thank you everyone for listening. Go vegan. See you on the next episode.